What's up guys? Lumabas na daw po yung senatorial survey sa buwan na ito mga sangkay at ang nangunguna ay eto. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. At eto nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong senatorial survey ngayon na lumabas. Dahil nga po, nalaman na po mga sangkay kung sino ba talaga yung nangunguna ngayon. Naku, matindi ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Okay guys, subscribe. Alam niyo mga sangkay, 1.29 million subscribers na po tayo. Ayan o. Sa ilang tulog na lang, 1.3 million subscribers na tayo. Dami na po natin, no? Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, ako po, subscribe nyo na. Wag nang magpatumpik-tumpik pa, 1.29 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Wag na wag po ninyong kakalimutan. Eto nga po mga sangkay, pag-usapan po natin, lumabas na kasi ang survey. Mula po ito sa SWS at Pulse Asia. Senatorial Preference Survey. Ngayon, tingnan po natin, sino nga ba ang nangunguna? Ako mayroon po akong paalala sa lahat mamaya after po ng balitang to. Kasabay sa unang araw ng COC filing, inilabas ng SWS at Pulse Asia ang resulta ng kanilang Senatorial Preference Survey. Ating saksihan. Ito na. Sa survey ng SWS, kinomisyon ng grupong Strat-based group, 13 pangalan ang may chance na makapasok sa Magic 12. O yan, mga sangkay, tingnan po natin. Nangunguna si Erwin Tulfo. Pangalawa, si Tito Soto. Pangatlo, Pia Cayetano. Pang-apat, si Tatay Digong. Pang-lima, si Amy. Pang-anim, si Lacson. Pang-pito, si Revilla o si Bong Revilla. Pang-walo, si Villar, si Camille. Pang-siyam, si Binay, si Abigail. Pang-sampo, si Lito Lapid. Pang-11, Manny Pacquiao. Pang-12, si Bato. Pang-13 ay si Bongo. So mostly, napapasok pala dito, kaalyado po ni PBBM. Kung ito po yung magiging resulta sa halalan, di ba? 2025. Kung ito po ang lalabas, mostly, kasi ito po yung nakay PBBM, ito si Tulfo, si Soto, si Cayetano, si Amy mga sangkay, bagamat nag-independent po siya, pero inampun pa rin siya. Ayon po sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni PBBM, di ba? Sabi kasi ni PBBM, wala tayong magagawa, yun ang kanyang desisyon. Pero, welcome pa rin siya sa kanilang pangangampanya kung sasama si Senator Amy Marcos o hindi. Si Ping Lacson naman, nabasa ko yung kanyang post, yung kanyang statement. Tingin ko hindi talaga siya officially umalis eh. 'Di ba? Kasi sa sinasabi po niya na independent po siya. Pero inampun po siya ng mga partido na ngayon kaalyansa po ng Partido Federal. So, sa madaling sabi, part pa rin po siya dito. Diba? Si Revilla, ayan, si Bong. Kasama po ito sa grupo nila PBBM. Si Villar, kasama din po yan. Si Binay, si Lito Lapid. Si Lito Lapid, kasama to, diba? Si Manny Pacquiao, kasama. So, mostly, ang maiiba lang dito, si Go, si Bato, sino pa ba? Si Tatay Digong. Ayun lang. Tatlo lang sila mga sangkay na maiiba dito. Okay, tingnan natin. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Pia Cayetano, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Amy Marcos, dating Senador Panfilo Lacson, Senador Bong Revilla, Representative Camille Villar, Makati Mayor Abigail Binay, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao,
Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Sa commission survey na isinagawa mula September 14 hanggang 23 ngayong taon, nagpakita ng listahan ng pangalan ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Okay, yung mga sumunod, wait lang, tignan natin sa SWS. Ayan, mga sangkay. Ang medyo malalayo na ito si Kiko Pangilinan, si Binhor Abalos, si Bam Aquino, Gringo Hunasan, si Willie Revillame, Drilon, Gordon, Lenny, Salvador. Itong mga sangkay, hindi naman to lahat tatakbo. Ito ang mga tatakbo dito ata itong si Chavit Singson, si Kiko, parang, 'di ba? Si Bam. May mga magbabalik diyan pero malayo sila eh. Pero sana may makalusot mula dito sa na to, mga sangkay. Okay, tuloy tayo. 23 ngayong taon, nagpakita ng listahan ng pangalan ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Ang 1,500 respondents pinapili ng 12 pangalan mula sa listahan. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 3%. Sayang ewan ko lang kasi hindi tumakbo Secretary Gadon eh. Pero sige lang, may time para sa kanya. Base naman sa non-commission survey ng Pulse Asia, 13 pangalan din ang may chance umanong makakuha ng isa sa 12 Senate seat. O ito naman, ibang survey. Nangunguna pa rin po mga sangkay si Erwin Tulfo. 'Di ba? So ganun din po ang lumalabas. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Senador Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla Jr. Ganun pa rin mga sangkay, nagkaiba-iba lang po yung pwesto ng iba ng mga pangalan dyan sa top 13. No, pero ito pa rin sila pa rin po ang lumalabas. Dating Senador Ping Lacson, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa, at Senador Lito Lapid. Ang survey ay isinagawa mula September 6 hanggang 30. So mga sangkay, talagang mukhang positibo yung nasa top 13 eh, 'di ba? Yung mga to may chance pa naman na makahabol, Tolentino, si Binor Abalos. Itong mga sangkay kung tatakbo, ito si Tolentino, tatakbo talaga to eh. Si Abalos tatakbo rin. So yung iba dito, sipag lang. At saka ayusin nyo yung mga yung mga tawag dito, plataforma ninyo. 2024. Dito, pinapili ang mga survey ng 12 pangalan mula sa listahan ng 74 na personalidad. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista. Ayun, si Rodante Marcoleta, tatakbo din tong senador, pero sobrang labo po talaga. Opisyal ng gobyerno, lokal na pamahalaan, artista at ilan pang personalidad. Nasa 2,400 na katao ang survey at may margin of error na plus minus 2%. Para sa GMA Integrated. Okay, so ayan mga sangkay, number 1. Balikan natin itong survey. Number 1, si Tulfo. Erwin Tulfo. Pero may papayo ko lang dito sa inyo. Guys, bumoto kayo ng mga senador na pro-constitutional reform. Pro-chacha. Okay? Yung mga gusto talaga na ayusin yung constitution natin. Guys, kasi alam nyo, kaya mahirap po yung bansa natin kasi nasa sistema. Kaya maraming politikong corrupt dahil nasa 1987 constitution yung problema. Alam nyo, maawa tayo sa Pilipinas na pag-iwanan na po tayo. Alam nyo yung sinusulong ni PBBM na economic charter change? Yun sana yung chance natin eh. Pero anong ginawa ng mga senador? Hinarang po. Yun yung chance na kahit paano makahabol po tayo. Tingnan po natin yung Vietnam. Yung Vietnam parang Pilipinas lang din po yan. Mas malago pa nga po tayo dati. Pero ngayon mga sangkay, umaasenso sila. Dahil inayos po nila yung kanilang saligang batas. Inayos po nila yung kanilang ekonomiya. Naging open po sila sa foreign direct investment. So dito sa ating bansa, sarado po tayo sa mga dayuhang negosyante. Ayaw nila magnegosyo dito, yung mga negosyante, yung mga dayuhan. Ayaw po nila mag-invest dito. Bakit? Iilan lamang po yung nakakapasok, mga sangkay. Bakit?
Nasa 1987 Constitution ng problema. Kaya nga po, alam nyo, tapos na po yan sa House of Representatives. Ang problema ay sa slower house, which is, ito po yung Senate. Di ba nga po, sinabi pa nga po ni Chis Escudero na hanggat siya po ang nakaupo, hindi uusad yung economic tsatsya. Guys, pumili po tayo ng mga pro-constitutional reform. Pakinggan po natin isa-isa kung itong mga to ay pro-reform. Di ba? Kasi hanggat hindi, kahit, kumbaga, tama yung sinabi ni Orayon nakaraan mga sangkay. Kahit gaano kagaling ng driver, kung yung pinagdadrive niya na sasakyan, isira-sira ang makina, wala pa rin kwenta. Kahit gaano kagaling ng isang presidente, isang namumuno ng bansa, kung may problema sa constitution, sa sistema, wala pa rin patutunguhan. Kaya kailangan po natin ng mga senador na pro-reform. It's time, guys. Diyos mio, magkakaroon na lang po ng mga uban. Ako, may uban na nga ako mga sanggay, di ba? Mapuputi na lang yung mga buhok natin, hindi pa rin po maayos ang institusyon natin. Ibig sabihin nun, wala. Lugmok pa rin po tayo sa kahirapan. Tingnan po natin, mainggit naman tayo sa Hong Kong, mainggit tayo sa China, mainggit po tayo sa Singapore, sa Vietnam, sa Malaysia, sa ano pa mga bansa dyan na lumalago, Japan. Dahil po bukas ang kanilang ekonomiya sa mga dayuhang negosyante. Yan po ang magpapalago, mga sangkay. Yung politiko, aayos na lang yan kapag malago na yung ating bansa. Wala namang gobyernong perpekto eh. Pero kailangan nating ayusin yung sistema. Para kahit papano, maging tuwid. Diba? Ay, nako. Tingnan po natin, ano ba yung mga plataforma? Basahin po kaagad natin, ito bang mga to, ito mga tumatakbong senador, pro-reform to mga to o hindi. Baka mamaya, niloloko lang tayo ng mga to. Diba? So, wag tayong bumoto sa mga senador na mga pulpol, na mga walang ibang iniisip. Ako nga mga sangkay, nag-aalinlangan ako kay Jaime Marcos eh. Kasi nga anti-reform to eh. Kahit sabihin pa natin, Marcos ka o Duterte ka, kung anti-reform ka, anti-constitutional reform ka, anti-tsatsya ka, ligwak ka. Hindi ka pwedeng iboto. Ganun. Huwag tayo maging panatiko sa mga politikong yan. Importante ang iboboto natin pro-reform. Okay? So ano po ang inyong komento mga sangkay? Yan po, Erwin Tulfo, nangunguna. I-comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Guys, pakisubscribe po itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung content na inilalabas po natin dito. Patungkol po sa mga kaganapan po ng ating mundo. At saka, mini documentary mga ginagawa natin, mga sangkay ng mga video. Kagaya po nito, okay? Mga edited video na ginagawa natin. So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Ano po yung magpapala? Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.